Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Alam mo ate, kapag ganitong dumadaan tayo dito sa masukal ng parting to, para bang may kakaiba akong nararamdaman eh. Nagsisitaasan yung mga balahibo ko. Pakiwari ko ba? May nakatingin sa atin eh. Parang may sumusunod sa bawat galaw natin. Oh, may nakikita ka ba naman? Wala nga po eh. Maski saan ko naman igala yung paningin ko, wala naman ako nakikita. Ugali mo, nananakot ka lang eh. Sige, ituloy mo lang yung mga ganyang gawain mo. Baka di mo alam na kapag ganyan mga biro minsan nakakatotoo. Bahala ka. Tayong dalawa lang naman na naglalakad sa kalagitnaan ng gabing ito eh. Hindi naman kasi ako nagbibiro ate. Kakaiba talaga nararamdaman ko sa paligid. Kanina pa yun eh. Buot nang naglakad tayo sa dang to. Ay naku, sa dami ba naman kasi ng kumandidatong kapitan ng eleksyon kung bakit si Mang Laurino pa yung nanalo. Tingnan mo, hanggang ngayon di pa natatapos yung paggawa ng kalsadang to. Baku-baku pa rin at masukal sa gilid. Pambira naman kasi, nakatabi pa sa gubat. Pwede naman sa kabila eh. Puro ka reklamo. Ang sabihin mo, duwag ka lang. Ikaw lang naman ang nakakaramdam eh. Ako wala naman. Kung ano man yan nakikita o nararamdaman mo, guni-guni mo lang yan. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Ang sa akin lang naman eh, sana doon na lang sa kabila gumawa ng kalsada. Doon naman dati yung daan ng tao, di ba? Kung bakit kasi dito pa. Kasi nga, mas malapit dito at mas mabilis makakarating sa baryo yung mga tao. Huwag ka na nga lang magreklamo. Mabuti pa bilisan na lang natin ang paglalakad at itigil mo na yung sat-sat mo. Dahil hindi pa tayo nakasaing at wala pa tayong ulam sa bahay. Dalian mo. Malapit nga, nakakatakot naman. Pambira naman kasi ang amo nyo eh. Magulang sa oras ng trabaho. Gabi-gabi na kung magpauwi. Kalit naman ng sweldo. Mabuti sana kung kasing lapit lang ng bahay niya yung bahay natin eh. Wala man lang konsiderasyon. Hayaan mo na. Hindi naman ako pwedeng magreklamo. Eh, dito ako kumikita eh. Walang mangyayari sa atin kung palagi tayong magrereklamo. Bukas, promise, haagaan ko na ang pag-uwi. Bibilisan ko na yung paglilinis. Sabi mo yan ha. Kung gagabihin ka uli, naku talaga, di na kita susunduin. Bahala ka na maglakad mag-isa mo. At ang sama talaga ng ugali mo. Ha? Ate? Oh, bakit ka tumigil? Ano na naman? Ate, nakita mo ba? Kanina pa tayo pabalik-balik dito. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ate, naliligaw yata tayo eh. Sira ulo ka ba? Paano ka naman maliligaw sa diretsong kalsada? Hindi nga ate, seryoso ko. Tingnan mo yung puno na yan. Yan, yung akasya sa gilid. Ilang beses na tayong dumaan dito eh. Hindi tayo nakakaalis. Paulit-ulit na lang natin dinadaanan niya, pabalik-balik tayo dito. Ay nako Arthur, huwag ka nga manakot. Hindi ko naman napapansin eh. Baka naman guni-guni mo lang. Ay nako, manahimik ka na nga lang at bilisan na lang natin ng paglalakad natin para makarating na tayo sa baryo. Padilim na ng padilim eh. Ate, hindi guni-guni. May mali talaga eh. May naglalaro sa atin. Ay naku, tumigil ka na nga. Huwag kang gumawa ng kwento dyan ha. Nako, kabisado na kita. Mananakot ka na naman. Eh paano kung hindi tayo makalabas sa daang to? Tapos pinapagod lang pala tayo. Tapos may biglang dudukot sa atin. Dadalhin tayo sa loob ng gubat. Mabuti pa, magdasal ka. Kung ano-anong naiisip mo. Halika na, maglakad na tayo ulit. Hindi ka ba naniniwala sa akin ate? Alam mo ba na may kwento mga kabarkada ko na tungkol sa mga puno na yan? Minsan daw, dyan mismo, nagpapakita ang isang boroka. At ano naman ang boroka? Isa yung uri ng aswang na nangangain ng utak ng tao. Gagi, may ganun ba? Ano yun? Aswang na zombie? Brain? Ate, seryoso kasi ako eh. Alam mo ba na ang borokay gumagamit ng manipis at mahabang dila para madukot ang utak ng tao? Pwede nilang idaan sa anumang butas na makita nila. Pwedeng sa mata, sa ilong, sa tenga, sa bibig. Iyon naman pala eh.
kumakain ng utak. Wala ka naman palang dapat ikabahala dahil wala naman sila makakain sa'yo. Wala kang utak eh. Ay, grabe siya oh. Ang sakit mo naman magsalita ate. Meron naman ako kahit papano. O sige nga, patingin nga. Ura ka naman kasi biro eh. Ang sa akin lang ate, dapat nag-iingat tayo at maging alerto kasi baka mamaya bigla tayong hablutin ng boroka. Ayan oh, yan. Yung akasya na yan. Diyan daw nakita yung boroka. Ay naku, pambihira ka. Huwag ka nang turo ng turo dyan. Baka mamaya manuno ka pa. Yun pa nga ate. Di ba si tatay din naniniwala sa mga ganyan na sa mga engkanto-engkanto at aswang. Kung buhay pa siya, sigurado ko na hindi lang sermon ang aabutin natin kapag nalaman niya na dumadaan tayo dito. Alam mo naman yun, sigurista. Basta may malaman lang na ganitong usapan, talagang pagsasabihin na tayo na umiwas eh. 5 taon na ang lumipas simula ng pumanaw ang ama ni Lina at Arthur dahil sa hindi malamang karamdaman. Bigla na lamang nanghina ang kanyang katawan. Unti-unting nawala sa tamang katinuan at tuluyang binawian ng buhay. Dahil sa kakulangan ng pera, hindi nila naipatingin ang ama sa manggagamot. Gayunpaman, ayon sa albularyong tumingin dito, sinubukan daw itong pasahan ng pagiging aswang, ngunit hindi ito kinaya. 10 taong gulang lamang si Arthur nang mamatay ang kanilang ama, habang si Lina ay 20 taong gulang na. Dahil sa pagkawala ng haligi ng kanilang tahanan, napilitan si Lina na huminto sa pag-aaral at maghanap buhay upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi rin nila maasahan ng kanilang ina dahil may iba na itong pamilya. Nagpatuloy sa paglalakad ang magkapatid. Dinaan na lamang nila sa kwentuhan ng takot na nararamdaman. Ay, siya nga pala ate. Di ba dito nakatira yung manliligaw mo na si Paeng? Oo, pero pakialam ko naman dun. Bakit mo naman binabangkit? Wala naman, naalala ko lang. Dito nga siya nakatira. Ang weird no? Kung iisipin mo, sino ba naman taong matino ang maninirahan sa ganitong klase ng lugar? Kung may biglang emergency, walang pwedeng makatulong sa iyo eh. Kaya nga ang tibay, di takot dito sa gubat. Dapat yun ang ginojowa mo ate. Matapang, walang kinatatakutan. Hindi nga takot sa boyfriend mo eh. Maski alam niyang may kasintahan ka na, hindi pa rin tumitigil na manligaw. Ay nako, manahimik ka na nga lang dyan. Bilisan mo maglakad. Malayo-layo pang lalakarin natin eh. Ayaw kong pag-usapan yung taong yun at nasisira ang araw ko. Dalian mo. Baka mamaya may humablot ng ang aswang sa atin dito. Ay, ate, ano yun? May narinig akong kaluskos. Bigwas lang kita dyan eh. Manahimik ka na nga. Natatakot na talaga ako ate. Dahil naalala ko yung kwento ng kabarkado ko tungkol sa karanasan nila sa aswang. Sabi niya, minsan daw silang pinaglaruan nito. Napakahaba raw ng dila ng aswang. Makinang na parang dila ng ahas. Maitim ang ilalim ng mga mata nito. Sobrang itim din ng balat. At malansang amoy. Ang mas nakakilabot, pilit daw nitong dinidila ng tenga ng kasama nila. Para bang ginagalugad ang loob nito. Sa mga oras na yon, hindi na raw sila makagalaw dahil ginamitan sila ng kakayahan ng aswang. Mabuti na lang daw at may dumaan na nakakita sa kanila eh. Pilit daw silang tinatanong ng taong yon. Pero hindi sila makapagsalita. Nakapagsalita na lamang sila ng mahimasmasan na talaga. Swerte raw sila dahil ang lola ng kaibigan niya ay isang albularya. Agad nung ginamot yung kasama ng kaibigan ko upang hindi ito mapasahan ng pagiging aswang. Grabe, nakakilabot yung karanasan nila. At hanggang ngayon ate, naiisip ko pa rin yun eh, tuwing nakakaramdam ako ng takot. Kung ano-anong kinukwento ng mga kabarkada mo, mabuti pa magpalit ka na ng tropa. Magagaling gumawa ng kwento eh. Totoo nga ate. Hindi naman sinungaling yung kaibigan ko eh. Marami daw kasing paraan ng aswang para ipasa yung pagiging aswang nila. Isa na roon ang laway. Pero ganun pa man, kailangan daw talaga na maipasa nila kahit kanino yung bato na tanda ng pagiging aswang talaga nila. Dahil kung hindi daw nila maipapasa ang pagiging aswang nila,
Hindi daw sila mamamatay kahit sobrang tanda na. Kahit buhay pa sila, parang naagnas na yung kanilang balat. Kaya nga yung nangyari kay tatay, naniniwala ako doon sa albularyo na tumingin sa kanya eh. Sa bagay, alam mo kung sakali mang totoo lahat ng mga kinuwento ng kaibigan mo, isa lang ang may papayo ko sa'yo. Huwag na huwag kang basta-basta tatanggap ng mga anumang bagay galing sa isang estranghero, lalo na ang pagkain. Saka huwag kang sama ng sama dyan sa mga lakotsero mong mga kabarkada. Kung saan-saan din kayo napapadpad eh. Minsan lang nabalitaan ko, nakifiesta kayo. Mamaya niyan, yung kinakain nyo, hinahawaan na pala kayo. Kaya pag uwi nyo, aswang ka na rin. Shh. 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 Ate, narinig mo ba yun? May sumisitsit sa atin. Mabilis na napapikit si Arthur sa braso ni Lina nang marinig nila ang tunog ng pagsitsit. Napahinto silang dalawa sa paglalakad. Luminga-linga sa paligid at inilawan ang mga madilim na bahagi gamit ang flashlight na dala ni Lina. Ganun na lamang ang gulat ng dalawa nang may makitang tao na nakatago sa damuhan. Punit ang damit at may mantsang dugo. Anak ng tupa, Paeng! Ikaw lang pala. Teka, anong ginagawa mo dyan? Ikaw ba yung sumisitsit sa amin? Oo, ako nga. Pambira ka naman oh. Ba't ka ba sumisitsit? May pangalan naman kami. Ba't di mo na lang kami tawagin sa pangalan namin? Pasensya na kung natakot ko kayo. Ano bang ginagawa nyo dito? Ba't dito kayo dumaan? Alam nyo bang delikado sa lugar na to pag ganitong oras? At bakit naman magiging delikado? Oo. Baka sa'yo delikado ako. Ito naman masyado ka namang seryoso. Nakita ko kasi kayong naglalakad kaya naisip ko na ihahatid ko na lang kayo. Ihahatid? May flashlight ka? Ang dilim mo. Paano pagbalik mo? Manghihiram ka sa amin? Di ko naman kailangan yan eh. Kahit liwanag lang ng buwan, kayang-kaya ko makita. Bakit ka pala nagtatago dyan sa madamong bahagi na yan? Minamanmanan mo si ate, no? Ikaw Ay, oo. Sabi ko na nga eh. May nagmamanman sa atin kanina pa eh. Ikaw ate di ka naniniwala sa akin O yan patunay. Kaya nga ako nagtatago kasi tinitingnan ko muna kung sino yung mga maingay. Mahirap namang lumabas ako kaagad. Nag-iingat din ako, no? Mabuti nakita ko na kayo pala yun. Lumabas na ako kasi para masaway ka na rin. Ang ingay-ingay mo eh. Agaw atensyon ka. Baka may magambala ka dito. Palaisipan ang naging tingin ni Arthur kay Paeng. Tila nagtataka kung ano ang nais nitong ipahiwatig. Hindi may pinta ang kanyang muka sa gulat at pag-aalinlangan. Para namang mabilis na nabasa ni Paeng ang katanungan sa isip ni Arthur at kumitito ng hilaw bago magsalita. Huwag kayo mag-alala. Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang kayong balaan. Balaan sa ano? Sa aswang? Totoo bang may aswang dito? O baka ikaw ang aswang? Tingnan mo nga yung damit mo, ba't ganyan ang itsura? May plano kang biktimahin kami ng kapatid ko? Tong gwapo kong ito, isa akong aswang? Hindi Namansyahan lang ito ng dugos ng baboy ramo kanina. Nangaso kasi ako at nahawakan ko na yung huli ko. Kaso biglang nakatakas Sayang nga Tama lang naman na makatakas. Ayos ka rin naman kasing mangaso Wala ka man lang gamit na sibat o ano. Meron akong sibat na bali nga kanina. Kaya itinapon ko na. Gagawa na lang ako ulit ng bago. Paeng, huwag ka na mag-abala. Kaya naman namin maglakad na kami lang Hindi na kailangan na magpatid sa'yo. Ayaw ka naming naaabala. Oo nga, Paeng. Saka baka mamaya makita ka ng nobyo ni ate na kasama kami. Baka kung ano pang isipin nun. Iatid ko lang naman kayo hanggang sa makalabas kayo rito. May masama ba doon? Gusto ko lang naman na siguraduhin ligtas kayo dahil delikado nga sa gubat na to. Delikado? Bakit ka dito nakatira? Siyempre, dito libre ang lupa at saka tahimik. Malayo sa mga tsismosa mga tao. Wala naman din kasi akong pambili ng lupa dyan sa baryo kaya tiis-tiis lang muna ako sa barong-barong. Ate, tingnan mo
Natigilan ng dalawa nang mapansing nasa tapat na naman sila ng puno ng akasya. Totoo nga, Arthur. Anong totoo? Anong pinag-uusapan nyo? Kanina pa kami naliligaw eh. At itong punong ito, kanina pa kami dumadaan dito. Puntahan ko nga kung anong meron dito. Teka, sandali! Uy! Tumigil ka! Bago pa mahila ni Paeng ang bata, isang dambuhalang aso ang biglang lumitaw mula sa likod ng punong akasya. Agad na napatras si Lina, habang si Arthur naman ay napasigaw ito sa gulat at dali-daling tumakbo pabalik kina Lina at Paeng. Sa tanang buhay ng magkapatid na sina Arthur at Lina, ngayon lang sila nakakita ng isang aso na halos kasing taas nila. Nakakakilabot ang nanlilisik itong pulang mga mata, ang may itim at matatalim na mga kuko, at ang hindi maipaliwanag na anyo ng mukha nito. Ang malalaking pangil ay nakalitaw habang may kagat-kagat itong malaking piraso ng tila hilaw na karne. Akmang lalapit na ang dambuhalang aso nang biglang pumagitna si Paeng. Mariin niya itong tinitigan ng diretsyo sa mga mata. Waring may ipinapahiwatig. Ilang minuto silang nagkatitigan at sa huli ang dambuhalang aso ay biglang nagmamadaling kumaripas ng takbo palayo. Ngunit bago ito tuluyang mawala sa gubat, nagpakawala ito ng isang malakas na alulong na nagpatindi pa ng kilabot sa magkapatid. Ate, anong klaseng hayop yun? Nakakatakot. Hindi ko alam. Paeng, alam mo ba? Wala yon. Isa lang asong gubat. Huwag yun nalang pansinin. At huwag na rin sanang ikwento pa sa iba. Baka kasi yung mga tao mas lalo lang matakot na dumaan dito eh. Huwag ipagsabi. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? May dambuhalang aso dito sa daan na to, tapos huwag ipagsasabi? Ano bang kayang gawin ng asong yon, ha? Ano? Nanlalapan ng tao? Hindi. Aso nga lang yon. At hindi naman ganun kapanganib. Tulad ng iniisip mo. Aso sa gubat ba tawag mo doon? Saka, kung aso, bakit ganun? Ang bangis-bangis, saka ang bilis. Nakita ko rin napakatapang ng mukha eh. Ang laki-laki nun, Paeng. Sanay na ako sa kanila. Wala kayong dapat na alalahanin. Sanay ka? Anong ibig mong sabihin, Paeng? Hindi normal ang ganong hayop. At paano mo nasabing wala kaming dapat alalahanin? Ate, baka naman may alam si Paeng na hindi natin alam. Bakit parang kalmado siya oh? Parang hindi siya natatakot sa dambuhalang aso na yon. Ay nako. Sa tagal kong naglalakad sa gubat na to, marami na ako nakikitang kakaibang hayop. Pero lahat sila, hanggat hindi mo ginagalaw, hindi ka rin nila sasaktan. Pero Paeng, paano kung ibang taong dumaan dito? Paano kung hindi lang tayo ang makita nung asong yon? Kaya nga mas mabuting wag yun na lang ipagsabi. Kapag kumalat ang balita, baka mas maraming magpunta dito, ma-curious. At kapag nangyari yun, baka hindi na natin mapigilan ang gulo. Pero parang iba talaga yung aso na yun eh. Parang hindi siya basta hayop. Ang pakiramdam ko, parang nakatingin siya sa kaluluwa ko nung magkatitigan kami. Basta sundin nyo lang ako ha. Wala kayong sasabihan kahit na kanino. Ako nang bahala dito. Sana lang tamang iniisip mo, Paeng. Ayoko nang balikan ng lugar na to kung may ganong klaseng hayop. Ate, sigurado ka bang ligtas pa tayo dito? Baka nandyan lang yung asong yun. Ligtas kayo hanggat nandito ako. May tanong ako. Paano mo nasindak yung dambuhalang aso na yon? Sa tagal kong naninirahan dito sa gubat, kabisado na ako ng mga hayop. Takot talaga sila sa akin kasi ginagawa ko silang tinapa. Hindi, nagsisinungaling ka eh. Hindi normal ang asong yun. Baka naman aswang yun. Oo ate, aswang nga yung asong yun. Pambihira ka namang Arthur. Walang aswang. Hindi totoong aswang. Gawa-gawa lang ng mga tao yun para may panakot sa mga batang matitigas ang ulo. Kung meron mang aswang, bakit wala pang kumakain sa akin? Bakit buhay pa ako, di ba? Alam mo kung bakit? Kasi matanda ka na. Ayaw nila ng kulubot ang balat. Pambihira ka talaga Arthur oh. Ang bata mo pa pero ang talas ng dila mo. Matanda na ba kaagad ang tingin mo sa akin? Hindi pa nga ako umaabot ng 40.
Tama na nga yan. Baka mamaya kayo pa yung makapikunan dyan eh. Gagawin niyo pa akong referee. Bakit naman siya mapipikon? Totoo naman yung sinasabi ko ah. Kung ako ang aswang dito, hindi ko talaga kakainin niya si Paeng. Mas masarap pa yung baboy ramo siguro kaysa dyan eh. Mangangaso na lang ako sa gubat, mas marami pang pagpipilian. Aba, masyado ka ng matabil Arthur ha. Kapag may nakita ulit tayong dambuhalang aso, ikaw ang iaharap ko sa kanya. Tingnan natin kung matapang ka talaga. Ate, narinig mo yung sinabi niya? Pinagbabantanan niya ako oh. Sinasabi ko na sa iyo ate, huwag ka na makikipagkaibigan dito. At walang magandang dulot sa iyo ang taong to. Tara na nga, umuwi na tayo. Malapit na naman yung baryo eh. Tama na nga yung asaran yung dalawa. Nakakarindi na ah. Ikaw Paeng, mabuti pa eh, umuwi ka na. Hindi naman na siguro babalik ang asong yon. Malapit na rin naman kami sa baryo eh. Hindi rin kayo nakakasiguro. Ihatid ko na kayo hanggang sa bahay ninyo. Dahil kapag kasama niyo ako, siguradong ligtas kayo. Promise yan. Walang gagalaw sa inyo dito. Pati mga elemento takot sa akin. Sus, yabang mo. Pasikat ka lang kay ate eh. Yung totoo, aminin mo na kung ano ba talaga yung aso na yon. Total sabi mo, kabisado mo yung gubat eh. At lahat takot sa'yo, di ba? Yung asong yon, may masama akong pakiramdam sa kanya eh. Aswang nga yun. Huwag mo nang itanggi. Arthur, tumigil ka na nga. Lina, gusto mo ba na ako na lang ang palaging manundo sa'yo? Mas kaya kitang ipagtanggol kaysa dito sa kapatid mong lampa eh. Anong sabi mo? Sinong lampa ha? Eh di ba totoo naman? Akala mo naman kung sinong matapang ka eh, sa aso tiklop ka na. Ay nako, hindi na. Nandiyan naman yung nobyo ko eh, baka sunduin ako. Katunayan eh, sinusundo naman talaga ako ni Bartolome. Kaso nga lang ngayong araw eh, abala siya sa trabaho. Ganun ba? O di sige. Oh, bigla ka yatang nalungkot. Dapat mo na talagang tanggapin na wala ka ng pag-asa kay ate. Hanap ka na lang ng iba Paeng. Hindi ko kailangan ng payo mo, no? Mapapasakin din naman si Lina eh. Hindi lang sa ngayon. Anong sabi mo? Paano naman mapapasayo eh, may nobyo na nga siya. Saka ayaw kitang maging bayaw ano? Tumigil na nga kayong dalawa. Baka kung saan pa mapunta yung usapan ninyo eh. Natigil sila sa kanilang pag-uusap nang makita si Bartolome na paparating. Agad na dumistansya si Paeng kila Arthur at Lina. Halatang umiiwas sa presensya ni Bartolome. Paglapit niya, ngumiti siya sa nobya at tinanguan si Arthur bilang pagbati. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Lina, ngunit bakas sa kanyang muka ang pag-aalala. Pasensya na ah, hindi kita nasundo ngayon eh. Masama kasi pakiramdam ni Lola kaya binantayan ko muna. Eh, kanina galing ako sa bahay niyo. Wala pa kayong magkapatid. Kaya nagbakasakali akong makasalubong kayo. Kumusta? Ayos lang ba kayong dalawa? Ayos lang, mahal. Eh, kumusta na ang lola mo? Sana gumaling na siya kagad. Sabihan mo lang ako kung meron ako may tutulong ha. Sa isang araw, day off ko, dadalaw ako sa kanya. Salamat, mahal. Ako nang bahala sa kanya. Sigurado akong magiging okay din siya. Siya pa ba? Eh, malakas pa yun sa kalabaw. Pero kung dadalawin mo, eh, tsak na magiging ayos yun. Alam mo naman na paborito ka nun. O tayo na, ihatid ko na kayo sa bahay niyo. Sa wakas, mula nang dumating si Bartolome, ay di na sila bumalik sa tapat ng puno. Matiwasay na nakauwi ang dalawa. Pagdating nila sa bahay ni Lina, magalang na nagpaalam si Bartolome matapos ihatid ang dalaga at tiyaking ligtas ito. Bukas na lang ulit, mahal ah. Magpahinga na kayo ng maayos. Salamat, mahal. Ngumiti si Bartolome, saka tumalikod at umalis. Dala ang pagmamadaling makauwi para maalagaan ang kanyang lola. Samantala, si Lina ay pumasok sa kanilang bahay at napabuntong hininga. Masaya at kampante sa pagiging maalaga ng kanyang nobyo. Nang sumunod na araw, ay tumuloy din si Lina sa napag-usapan nilang dadalawin niya ang lola ng kanyang nobyo. Nagdala siya ng pagkain at ilang prutas para sa matanda. Malugod siyang sinalubong nito nang makita siyang papasok sa may trangkahan pa lang. Baka sa mukha nito ang tuwa nang makita ang dalaga. Lina, mabutit nakarating ka ulit. Halika,
pasok ka sa bahay. Ano ba itong mga dala mo? Ay nako, napakabait mo talaga. Magandang araw po, Manang Gloria. Nagdala po ako ng kaunting pagkain at prutas para sa inyo. Kumusta na po kayo? Mabuti naman anak. Salamat sa pag-aalala mo. O sige, umupo ka muna rito. Magpahinga ka. Bartolome! Narito ang nobya mo! Oh, mahal. Buti nakarating ka. Salamat sa pagbisita, ah. Oh, nandito din pala si Arthur. Mabutit sumama ka sa ate mo. Oo, kuya. Itong si ate di pwedeng pabayaan mag-isa sa labas eh. Alam mo na, kailangan may bodyguard palagi. Ay nako, wag ka nga. Ang sabihin mo, may gusto ka lang makita dito. Sino nga yun? Anong pangalan ng magandang kapitbahay niyo dito, mahal? Ate, ano ba? Nakakayaan naman. Mamaya may makarinig eh. Bakit mo naman nasabi na kailangan ng ate mo ng bodyguard? Kasi, naalala mo nung isang gabi, Kuya Bart? Naligaw kami ni ate. Naligaw? Ano bang nangyari? Oo, Bart. Pauwi na kami noon. Pero parang ang tagal ng paglalakad namin. Pabalik-balik kami dun sa tapat ng punong akasya. At yung aso, Ate Lina, huwag mong kalimutan yon. Malaki, maitim, at parang hindi ordinaryong aso. Muntik pa nga akong sugurin nun eh. Nakakatakot pati yung mga mata niya, mapulang-mapula. Aso na may mapupulang mga mata. Aba, tama ka Arthur. Ang asong yon ay hindi pangkaraniwan. Hindi yung basta aso lang. Nagkatinginan sila Lina, Arthur at Bartolome. Halatang nababahala sa sinabi ni Manang Gloria. Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Mga alaga yon ng masamang nilalang. Kung minsan, sinusubukan nilang iligaw ang mga tao sa daan o dalhin sa kapamakang hindi nila alam. Mabutit nakaligtas kayo. Tumayo si Manang Gloria at nilapitan si Lina. Hinawakan nito ang kamay ng dalaga at tumingin ng matalim sa mga palad nito. May nakikita akong kakaiba sa iyo. Ano pong ibig niyong sabihin, Manang? May lalaki. Isang lalaki na may matinting pagkagusto sa iyo. Pero hindi maganda ang intensyon niya. Malaki ang galit na nararamdaman niya. At hindi siya titigil hanggat hindi ka magiging kanya. Sino? May kilala ka bang ganyan, Lina? Hindi kaya si Paeng? Dati pa naman niyang sinasabi na gusto kanya ate, di ba? Paeng? Sino siya? Isang binata na nakatira sa gubat. Kilala mo yun, Kuya Bart. Pero palagi lang umatras kapag kasama ka ni ate. Palagi niyang dinidigaan si ate at sinasabi na mapapasa kanya din ang ate ko. Mukhang kailangan kong makilala ang lalaking yon, ah. Bakit naman di mo sinabi sa akin kagad, Lina, ang tungkol kay Paeng? Hindi ko naman pinapansin yun eh. Maski tanungin mo pa si Arthur. Tama. Iwasan mo ang lalaking yon. May nakikita akong panganib na idudulot niya sa iyo. Salamat po sa babala, Manang. Mag-iingat po ako. Manang, may magagawa po ba tayo para maiwasan yung masamang mangyayari? Meron. May ibibigay ako sa iyo. Sandali lang. Tumayo si Manang Gloria. Nagtungo sa isang lumang aparador na yari sa matibay na kahoy. Binuksan niya ito at inilabas ang isang maliit na kahon. Maingat niyang binuksan ang kahon. At mula roon ay kinuha ang isang mutya. Ito ay hugis puso. Gawa sa makintab na itim na bato na tila kumikislap kapag natatamaan ng liwanag. Ito ang puso ng mutya ng kalasag. Isa itong makapangyarihang agimat na ipinamana sa aming pamilya ng aming mga ninuno at minsang naging pagmamayari ng isang veteranang antingera nung panahon ng Hapon. Naku, Manang Gloria, ang batong ito'y pambihira. Hindi ko po ito matatanggap. Pamana sa inyo ito ng antingere. Kunin mo na. Matanda na ako. At ikaw na ang pamamanahan ko ng mutyang ito. Sige na, kunin mo na. Lola, paano naman ito gumagana? Paano niya mapoprotektahan si Lina? Isuot mo lang ito. Talagang ipinasadyang gawing palamuti ito sa kwintas para hindi madaling mawala at para palaging nasa katawan ng tao.
Alam niyo bang kaya nitong magbigay ng proteksyon kapag nasa panganib ang may tangad? Kapag hawak mo ito, hindi ka nila basta-basta malalapitan. Ang lakas mo talaga sa lola ko, mahal. Mabuti pa ikaw eh. May mana na, samantalang ako eh. Ang puso ng kalasag ay gumagana lamang sa mga may dalisay na puso at mabuting hangarin. Gagana man pero hindi ganoon kalakas. Di tulad kung talagang yung kinikilalang may-ari ang gagamit. Alam nyo kasi, ang mutya o agimat ay kailangan ding alagaan. Kailangan nilang maramdaman na importante sila, na minamahal, parang tao. Kapag nararamdaman nila ang lahat ng iyon, ibabalik nila sa iyo ang kabutihan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng kanilang kakayahan, tulad ng lakas at proteksyon. Hindi ka yata dalisay, Kuya Bart eh. Hoy, nagbibiro lang naman ako eh. Masyado namang siniseryoso ni Lola. Huwag mo silang pakinggan, Iha. Heto, tanggapin mo na. Napakalaga pala niyan. Parang panlaban sa lahat ng masasama. Manang, maraming salamat po. Sisiguraduhin kong iingatan ko ito at gagamitin lang kung kinakailangan. Nagpaalam na ang dalawa pagkatapos mananghalian. Hindi na sila nagpasama pa kay Bartolome dahil nasa iisang baryo lang naman sila at wala pang banta ng panganib sa daan. Subalit, nang dumating sila sa kanilang bahay, nakita nilang naroon nag-aabang sa kanila si Paeng. Nakaupo sa isang malaking bato sa labas ng kanilang kubo. Halata sa itsura nito na kanina pa naghihintay sapagkat basang-basa na ito ng pawis at medyo lanta na din ang hawak nitong isang bugkos ng bulaklak. Agad na napatingin si Arthur kay Lina. Tila nagtatanong sa pamamagitan ng kanyang mga mata kung alam ba ng kapatid ang dahilan ng pagpunta ni Paeng. Umiling lamang si Lina. Halatang wala rin siyang idea kung bakit naroon ang binata. Saan kayo nang galing? Kanina ko pa kayo hinihintay eh. Bakit mo naman tinatanong? Kailangan ba naming magpaalam sa'yo? Arthur, wag na. Hayaan mo na. Nagtatanong lang naman ako ng maayos eh. Pwede mo namang sagutin kung gusto mo, Arthur. Pero kung ayaw mo, ayos lang naman din. Wag mo naman sana akong bastusin sa harap ng ate mo. Hindi naman ako bastos dito eh. Ang bastos ay yung alam ng may nobyo ang babae, didiskartehan pa rin niya. Sa kabila ng maanghang na sagot ni Arthur, nanatili pa rin si Paeng sa harap ng magkapatid. Bagamat halatang hindi nito nagustuhan ng tono ng binata. Tumayo si Paeng mula sa kanyang inuupuan at bahagyang tumikhim. Lina, pwede ba kitang makausap sandali? Ano ba yung sasabihin mo? Alam mo naman siguro kung bakit ako nandito. Hindi ko na kailangan pang ulitin. Pero sige, para malinaw. Gusto kong malaman kung may pag-asa pa ba ako sa'yo, Lina. Lagi akong nandito. Lagi kitang sinusuyo. Pero parang hindi mo naman ako binibigyan ng pagkakataon eh. Tumikim si Lina at inilagay ang mga kamay sa likod. Tila iniisip kung paano niya sasabihin ang gustong iparating kay Paeng nang hindi ito lubusang masasaktan. Alam niyang matagal na siyang nililigawan ng binata. Ngunit hindi niya kailanman nagawang suklian ang nararamdaman nito. At ngayong may nobyo na siya, mas lalo siyang naguluhan kung paano sasabihin ang totoo. Paeng, alam mo naman ang sagot ko dyan, di ba? Noon pa, sinabi ko na sa iyo ang sagot. Hindi kita magawang mahalin dahil may mahal na ako. May nobyo na ako. Ganun pa kahirap intindihin yon? Natigilan si Paeng. Para bang isang malamig na tubig ang ibinuhos sa kanya. Napansin ni Lina ang pagbagsak ng mga balikat nito. Pati na ang pagdilim ng mukha ng binata. Sa kanila ba kayo galing? Anong ginawa niyo doon? Hindi ko alam kung saan patungo ang usapan na to. Mabuti pa umuwi ka na. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong pakialam sa Bartolome na yon? Kapag nawala ang gagong yon, mamahalin mo na ba ako? Anong sinasabi mo? Ikaw Paeng ha? Wag na wag mong sasaktan ang nobyo ko. Dahil kapag may nangyari sa kanya, hindi kita mapapatawad.
hindi mo pa rin ako makukuha. At maski takot-takutin mo ko, hindi kita mamahalin kahit kailan. Sabihin mo nga sa akin, ano bang meron siya na wala ko? Ang kapal ng mukha magtanong ah. Hindi ko kayo pwedeng ipagkumpara. Basta mahal ko siya. Saka di na ako magpapaliwanag sa iyo, no? Bigyan mo ako maski isang pagkakataon lang. Sige na, mahalin mo lang ako. Lahat ibibigay ko sa'yo. Kalokohan. Anong bibigay mo sa ate ko? Yung bahay mong nabubulok dun sa gubat? Pambira ka naman, no? Naiinip na ako, Lina. At huwag mong antayin na tuluyan akong mainip. Mamahalin mo ako o mamahalin? Hoy, tumigil ka na ha. Sisigaw na ako dito, bahala ka. Eh di sumigaw ka. Bakit? Sa palagay mo, kapag dinukot ko tong ate mo ngayon, may pagtatanggol mo siya? Hindi, no? Nagbibiro ka lang, di ba? Di mo naman niyang gagawin sa ate ko eh. Aba, depende. Kung sasama siya na maayos sa akin ngayon, di hindi ko na siya kikidnapin. Magsasama kami sa gubat at bubuo kami ng pamilya. Nasisira ka na ba ng utak? Hindi na tama yung mga sinasabi mo eh. Tigilan mo na nga ako. Wala kang maasahan sa akin. Hindi pwede. Ang akin ay akin. Hindi pwedeng sa ganito matapos ang mahaba kong paghihintay, Lina. Halika na! Biglang nagningning ang agimat na suot ni Lina. Nang subukang hawakan ni Paeng ang kamay ng dalaga, tila napaso ito at biglang umatras. Napatitig si Paeng sa kanya. Nanlalaki ang mga mata. Aray! Ano yun? Bakit ako napaso? Abay, malay ko sa'yo. Ate, ang agimat. Yung suot mong agimat. Anong agimat? Kung ganun ay, ikaw yung sinasabi sa hula ni Lola na may masamang balak sa kapatid ko. Sinasabi ko na nga ba eh, at hindi ka mapagkakatiwalaan eh. Anong sinasabi mo? Saka anong agimat? Isa ka masamang nilalang, aminin mo na. Hindi totoo yan. Malinis ang intensyon ko sa kapatid mo. Mahal ko si Lina. Sige nga, hawakan mo nga si ate. Naghintay si Arthur sa anumang gagawing kilos ng lalaki pero nanatili lang yung nakatayo sa harap ng dalaga at halatang medyo umiiwas ito ng tingin kay Lina. Ano? Hawakan mo na. Ang tagal. Takot ka no? Kasi may suot na agimat ang ate ko. Alam mo ba kung ano? Ang puso ng mutya ng kalasag. Alam mo ang ibig sabihin ng kalasag? Alam mo na yan eh. Matalino ka naman, di ba? Hindi. Ba't ka nagsusuot ng ganyan? Masama ang magsuot ng agimat. Pwede kang mapahamak dyan. Ako? Mapapahamak? O baka naman ikaw? Masaya ako malaman ko na di mo pala ako kayang galawin kapag nasa akin ang agimat na ito. Pero, matanong ko lang, anong klaseng tao ka ba? Kaya kitang hawakan, no? Agad na sinunggaban ni Paeng ang braso ng dalaga. 10 segundo lang ay di na niya nakayanan ng sakit at tabdi ng napasong balat. Taray! Ang init! Tama na, Paeng. Lantad na ang pagkatao mo sa akin. Mas lalo kitang di mamahalin, Paeng. Saka itong tandaan mo ang pagmamahal na ipinilit ay hindi pagmamahal. Hindi pwede to. Ako ang nararapat para sa'yo. Ako ang naghintay, Lina. Ako ang nagsakripisyo. Hindi mo siya pwedeng pilitin, no? Paeng, tama na. Hanggang dito na lang talaga. Huwag kang magpakampante, Lina. Magbabayad ka sa ginawa mong ito. Hindi mo na ako madadaan sa pananakot mo. Umalis ka na bago pa may mangyaring masama sa'yo. Hindi pa tapos to. Magkikita ba tayo, Lina? Magkikita ba tayo? Nanggagalaiti sa galit si Paeng dahil sa nangyari, ngunit wala itong magawa kundi ang umatras. Pero bago pa man siya makalabas sa bakuran ni Lina, biglang dumating si Bartolome. Naabutan niya ang mainit na sagutan ng tatlo. Napako ang tingin nila sa isa't isa at ang katahimikan sa paligid ay tila mas nagbigay daan sa tensyon na namamagitan sa kanila. Mas lalong tumapang ang mukha ni Paeng nang makita ang binata. Makikita sa kanyang mga mata ang labis na galit at selos sa lalaking matagal na niyang kinaiinggitan. Itinapon nito ang bugkos ng bulaklak sa harap noon. Hindi naman gumawa ng anumang kilos si Bartolome. Nanatili itong kalmado pero alerto.
Nagpatuloy sa paglalakad palapit kay Lina ang kanyang nobyo pero biglang humarang si Paeng. Natakot si Lina. Alam niyang ang sitwasyong yon ay maaring humantong sa isang mas matinding alitan kung hindi maaawat. Makalipas ang ilang saglit, dahan-dahang umatras si Paeng. Ngunit sa kanyang mga mata ay bakasang galit at paninindigan na hindi pa yon ang huli nilang pagkikita. Umalis siya nang hindi lumilingon. At nang siya ay tuluyang mawala sa paligid, saka lamang huminga ng maluwag si Bartolome. Mahal, ayos ka lang ba? May ginawa ba siyang masama sa'yo? Wala naman, pero natakot ako sa mga sinabi niya. Parang hindi na siya yung dating Paeng eh. Ate, dapat nga siguro hindi mo na siya hinarap eh. Ang dami niyang sinabi kanina. Halos hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Ano bang sinabi niya? May pagbabanta ba? Oo, sabi niya, babalikan niya ako. Hindi raw siya susuko. Hindi lang yun. Sabi pa niya, kung hindi raw niya makukuha na maayos si ate, gagamitin daw niya yung dahas. Totoo ba yan? Ganun ba talaga ang sinabi niya? Oo, narinig ko mismo. Tapos, parang may kung anong balak na masama. Mabuti na lang at dumating ka, Kuya Bart. Pasensya na kayo kung medyo huli na ako dumating. Hindi sana nangyari to. Hayaan nyo, hindi na ito mauulit. Natatakot ako. Hindi ko alam kung ano ang pwedeng gawin ni Paeng. Mahal, huwag ka mag-alala. Simula ngayon, ihahatid sundo na kita sa trabaho mo para masigurong ligtas ka. Tama ate, hayaan mo na si Kuya Bart ang magbantay sa'yo para kahit anong mangyari hindi na ulit makalapit si Paeng. Pangako, hindi kanya magagalaw. Hindi ako papayag na masaktan kanya. Akong bahala. Sigurado ka ba? Ayaw kong maipit ka sa gulo ng dahil sa akin. Nag-aalala ko. Ano ka ba naman? Nobyo mo ako. Ipaglalaban kita kahit kanino. Kuya, kasama mo ako. Hindi ko hayaang may masamang mangyari kay ate. Salamat sa inyong dalawa. Kahit papano ay nabawasan ng takot ko sa taong yon. Pero alam mo, may napansin kami ni ate kanina dun kay Paeng eh. Napaso siya nang hawakan niya si ate. Hindi kaya may kinalaman yung suot niyang agimat na bigay ni Lola? Saka kanina parang di siya tao eh. Kinabahan nga ako eh. Anong ibig mong sabihin? Baka aswang si Paeng. Kanina pa kakaiba ang kilos niya eh. Parang iba yung tingin niya kay ate. Sigurado ka ba? May nakita ka bang kakaiba sa kanya? Oo kuya, yung mga mata niya parang hindi normal. Parang nagbabago ang kulay kapag nagagalit. Bart, paano kung totoong sinasabi ni Arthur? Paano kung aswang nga si Paeng? Mahal, kung totoo man yan, kailangan natin maganda. Hindi natin pwedeng baliwalain to. Kuya, ate, hindi ako nagbibiro ah. Totoo lahat ng mga sinasabi ko. Saka di ba ate, napaso siya sa'yo? Kailangan nating sabihin to kay Lola. Siya ang may alam tungkol sa mga ganitong bagay. Tama ka po. Si Lola lang ang maaaring makatulong sa atin ngayon. Ang puso ng mutya ng kalasag, malakas na proteksyon niyan laban sa mga aswang. Pero kakausapin ko si Lola para makahingi pa tayo ng ibang paraan para talaga hindi ka na malapitan ng hayop na yon. Salamat. Matatapos din to, Lina. Sisiguraduhin kong hindi kanya magagambala ulit. Matapos ang kanilang pag-uusap, huminga ng malalim si Bartolome at tumingin sa paligid. Tila sinisiguradong wala ng ibang panganib na nag-aabang. Hinawakan niya ang kamay ng nobya at nagpaalam dito, ngunit nangakong babalik kaagad matapos itong makakuha ng karagdagang kaalaman at mga pananggalang sa kanyang lolang albularya. Binilinan na din niya si Arthur na bantayang mabuti si Lina habang wala siya. Nang makaalis na ang binata, ay pumasok na sa bahay ang dalawa at nagsarado ng kanilang mga pinto at bintana. Nagsaboy na rin sila ng mga asin sa paligid. Naglagay ng walis na nakabaliktad sa pinto. Kinuha din ni Arthur ang itak at hindi yun inilayo sa kanyang tabi. Kahit kinakabahan sa mga banta ni Paeng, determinado siyang protektahan ng kanyang kapatid sa abot ng kanyang makakaya.
Nang makabalik si Bartolome ng bandang hapon, ay sinabi nitong wala nang dapat na alalahanin ang magkapatid dahil ayon sa kanyang lola, sapat na ang tangang agimat ni Lina para sa kanilang proteksyon. Bilin lang nito na wag aalisin o huhubarin ng babae ang kwintas upang manatili itong ligtas laban sa banta ng aswang. Dahil ang puso ng mutya ng kalasag ay may kakayahang maglabas ng makapangyarihang enerhiya na kayang harangan ng anumang uri ng pinsala mula sa masasamang nilalang. Nagagawa ding gawing malakas ang sinumang may tanga ng agimat. Naging tahimik naman ang gabing yon at walang anumang masamang nangyari. Kaya naman kahit paano ay nabawasan ang pag-aalala ni Lina. Paggising niya ay naganda na siya para sa pagpasok sa karinderya. Maaga pa ay sinundo na siya ng nobyo gamit ang kanyang motor. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, nakita nila ang isang grupo ng mga aso na tila may pinag-aagawang bagay sa gilid ng daan. Nagtaka ang dalawa at lumapit upang tingnan kung ano ang dahilan ng pagkakagulo ng mga iyon. Laking gulat nila nang makitang ang pinag-aawayan ng mga ito, isang nangingitim at bulok na putol na binti ng tao. Diyos ko, anong nangyari? Bakit may putol na binti ng tao rito? Hindi kaya may itinapon na katawan dito? May itim na ang balat. Parang matagal na ito dito. Ang baho. Mabuti pa bumalik tayo sa baryo at sabihin natin to kay Kapitan. Naku, wag na. Maabala ka pa sa trabaho. Hayaan mo na sila ang makadiskubre dyan. Sa laganap na pangungurakot ng mga opisyal sa baryo, wala nang pwedeng pagkatiwalaan sa totoo lang. Kaya, hayaan mo na yan. Hayaan? Pero konsensya natin ang kalaban natin dito. Bakit naman tayo makukonsensya? Wala naman tayong kinalaman dyan. Dumaan lang naman tayo rito eh. Huwag mo na lang isipin yan. Bagamat nag-aalangan, wala nang nagawa si Lina kundi sundin ang desisyon ni Bartolome. Ganun pa man, ang eksena sa gubat ay nanatili sa kanyang isip. Nang makarating sa karinderya, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang imahe ng bulok na binti. Dahil dito, ilang beses siyang napagalitan ng kanyang amo dahil sa mga pagkakamali niya sa trabaho. Hindi niya maalis ang tanong sa kanyang isipan kung paano at bakit may putol na binti sa gubat at kung ito ay konektado ba kay Paeng. Mas lalo siyang natakot para sa kanyang buhay. Lina! Paeng, anong ginagawa mo dito? Dinadalaw ka, tulad ng dati. Para namang hindi ka pa nasanay. Hindi ba't nag-usap na tayo? Hindi mo na to dapat na ginagawa pa? Ano ka ba naman? Huwag mo naman akong tuluyang pagsaraduan ng pinto mo. Handa naman ako maghintay eh. Hihintayin kita, Lina. Ang kulit mo talaga. Anong oras bang uwi mo? Sabay na tayo. Susunduin ako ni Bartolome. Ayoko magkagulo dito. Pwede bang tumigil ka na? Kung talaga mahal mo ko, pabayaan mo na ako kung saan ako masaya. Di ba ganun naman dapat? Hindi ko nga kaya eh. Maski anong gawin ko, ikaw palagi nasa isipan ko. Ikaw lang ang gusto ko. Iwan mo na yung Bartolome mo. Mahal na mahal naman kita eh. Paeng, nakikiusap ako. Tama na. Wag na. Hindi na pwede, Paeng, dahil magpapakasal na kami ng nobyo ko. Magpapakasal ka? Hindi! Hindi pwede! Agad na hinawakan ni Paeng ang braso ni Lina. Ngunit bigla itong napatras at napahawak sa kamay niya dahil sa muli nitong pagkapasok. Ano ba to? Bakit ang init? Tumingin siya sa suot na kwintas ni Lina. Ang agimat nito ay tila kumikislap ng bahagya sa kanyang mga mata. Pero sa mga karaniwang tao sa paligid, isa lang yung ordinaryong kwintas na may hugis pusong palamuti. Alisin mo yung agimat na yan! Alisin mo! Ano ba, Paeng? Tumigil ka na. Hindi mo ba naiintindihan? Akin ka, Lina. Akin ka lang. Pero habang suot mo yan, hindi kita mahawakan. Bakit di mo ako mahawakan? Totoo ba yung sinasabi nila na aswang ka? Ha? Aswang ka? Ngunit imbis na sagutin ang mga tanong ng dalaga ay mas tumalim ang mga mata nitong nakatitig sa kanya.
Ang mga tao sa paligid ay naging alerto at naiipon na rin sa tabi nila. Nagtataka at nag-aalala sa nangyayari. Akin ka pa rin, Lina. Kahit na anong gawin mo, hindi ako titigil hanggat hindi ka napapasa akin. Tulong! Tulong! Nang una ay walang nagtangkang pigilan si Paeng sa takot nila sa pagiging bayolente nito. Ngunit kalaunan, ang mga lalaking tauhan ng karinderya ay tumulong na rin para mailayo si Paeng kay Lina. Ngunit hindi naging madali dahil nagpupumigla si Paeng at pinagsusuntok ang mga tauhan sa karinderya. 3 tao na ang nagtulong-tulong para mapalabas siya sa lugar na yon. Tumigil ka na, Paeng. Wala ka na sa tamang wisyo. Hindi! Hindi! Akin ka lang, Lina! Akin ka lang! Sa huli, napilitang tumawag ng pulis ang may-ari ng karinderya dahil hindi na nila kayang lakas ni Paeng. Nang dumating ang 5 pulis, biglang tumigil si Paeng at napatingin sa kanila. Bago pa man sila makalapit, bigla siyang tumakbo at tumakas na mabilis. Sa kabila ng pagsubok ng mga pulis at tauhan ng karinderya na habulin siya, hindi na nila naabutan ng binata. Ayos ka lang. Nabalitaan ko nangyari. Ayos na ako. Huwag ka na mag-alala. Ang sabi ni boss, ipapablatter na daw nila sa pulis si Paeng. Tutulong sila para makasuhan siya at makulong. Tama. Baka nga mas mabuti na makulong siya para hindi na siya makapanggulo. Sayang lang at hindi siya nahuli kanina. Tarantadong yun. Umuwi na tayo, baka hinahanap na ako ni Arthur. Sige. Pero sira kasi ang motorsiklo ko eh. Kaya maglalakad na lang muna tayo. Ano? Maglalakad tayo? Paano kung makasalubong natin si Paeng sa daan? Kasama mo naman ako eh. Wala kang dapat na alalahanin. Kinakabahan ako. Dumidilim na. Mabuti pa yung magpaalam na ako sa amo ko para di tayo masyadong gabihin. Oo, mabuti pa nga. Matapos magpaalam ng dalaga, ay nagsimula na silang maglakad. Nang mga ngalahati na halo sila sa daan, biglang tumingin si Bartolome. Tumitig ito sa kanyang nobya at hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Dito muna tayo, Lina. Nasa tapat sila ng malaking puno ng akasya. Bagya niyang pinisil-pisil ang palad ni Lina habang nilalapit ang mga labi upang halikan ng kanyang balikat. Bakit tuminto pa tayo dito sa paglalakad? Anong gagawin natin dito? Gusto ko lang na masolo ang nobya ko. Patagal na tayong hindi nakakapagsolo eh. Dahil palaging nasa tabi mo ang kapatid mo. At talagang dito pa napili mong lugar para magsolo tayo? Sa halip na sumagot, masuyong hinalikan ni Bartolome ang balikat ni Lina. Ramdam ng babae ang init ng halik nito. At tila nagdadalawang isip siya kung aalisin ang kamay ni Bartolome o hahayaan na lang. Sige na, pagbigyan mo na ako, mahal. Sabik na ako sa iyo eh. Ito lang ang oras na pwede tayo magkasama ng ganito. Masuyong hinagod ni Bartolome ang pisngi ni Lina pababa sa balikat, papunta sa braso. Bartolome, natatakot ako. Baka may makakita o makarinig sa atin dito. Walang makakarinig o makakakita sa atin dito. Tayo lang ang nandito. Sige na. Sigurado ka ba? Ayoko mapaya o malagay ka sa alanganin. Akong bahala. Sa wakas, bumigay si Lina sa lambing ni Bartolome. Unti-unting napawi ang kanyang kaba at tinayaan ang sarili na magtiwala sa nobyo. Nagyakap sila ng maigpit sa ilalim ng puno na tanging naging saksi sa kanilang espesyal na sandali. Maingat na inalalayan ni Bartolome ang nobya na mahiga sa damuhan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, naglakbay ang kanilang mga kamay. Unti-unti nilang nahubad ang kanilang mga saplot sa katawan. Hindi nila namalayan habang niyayakap ni Bartolome si Lina, nalaglag ang kwintas na suot ni Lina. Walang kaalam-alam ang dalawa na nasa itaas na ng puno ang aswang na si Baroka. Dahan-dahang inilabas nito ang manipis at mahaba nitong dila pababa sa mukha ni Lina. Hinawi ng dalaga ang bagay na iyon na dumampi sa kanyang pisngi, ngunit hindi napansin ang mabilis na pag-atras ng dila ng aswang. Ang halimaw ay nanatiling nakakubli sa malagong mga dahon at sanga ng puno.
nagmamasid at tila naglalaro. Muli ay unti-unting inaabot muli ng kanyang dila sa mukha ng babae. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Lina ang tila basa at malamig na sinulid na dumampi sa kanyang pisngi. Sandali, parang may humahawak o dumadampi sa mukha ko. Anong sinasabi mo? Wala naman tao dito bukod sa atin ah. Habang nag-uusap sila, muling sumubok ang Boroka. Inilapit nito ang dila nito sa batok ni Lina. Mas maingat ngunit mas mapanganib. Nagsimula na itong maglabas ng bahagyang likido mula sa dila na maaring magbigay ng pagkalito o panghihina sa sinumang madadampian nito ng matagal. Nang maramdaman ni Lina ang kakaibang kiliti at lagkit, bigla siyang napalingon. Ngunit sa bilis ng Boroka, mabilis na naitago nito ang dila at nanatiling nakatago sa dilim. Naghihintay ng tamang sandali para sa kanyang nakamamatay na pag-atake. Dahil sa naramdamang kakaiba, tumigil si Lina. Inayos nito ang sarili at hinanap ang kanyang mga damit. Hindi na ako komportable, mahal. Mabuti pa umuwi na tayo. Baka iniintay na rin ako ni Arthur eh. Sige mahal, walang problema. Salamat ah. Sige, magbihis na tayo. Pasensya ka na ha. Kasalanan ko to eh. Hayaan mo na. Bilisan na lang natin dahil iba ang pakiramdam ko eh. Parang may nanonood sa atin. Pagkasabing yun ng dalaga, ay may narinig silang singasing ng kung anong nilalang sa itaas ng puno. Tama ka, Lina. May kasama nga tayo dito. Lumayo ka! Sa gitna ng mga sanga at malalagong dahon ng puno, ay unti-unting lumitaw ang isang nakakatakot na nilalang. Ang kanyang muka ay may mga bitak na parang tuyong lupa. Ang mga mata nito ay walang itim na mas lalong nakadagdag ng kilabot sa sinumang tumitingin. Ang kanyang mga kamay ay mahahaba at may matutulis na kuko. Ang balat ay kulay abo na walang pinagkaiba sa balat ng isang patay na tao. Ngunit ang pinakanakakatakot sa kanya ay ang kanyang dila. Mahaba ito na parang sinulid. Na kaya niyang iabot ng ilang metro ang layo. Basa at malagkit ang dilang yon at naglalabas ng likidong nakakapagdulot ng panghihina o pagkalito sa sinumang madampian. Nakita rin ng dalawa na ang mga paa nito ay parang sa ibon o sa paniki. Meron itong matatalas ding kuko na siyang nagagamit niya upang dumikit sa mga puno lalo na kapag nagtatago sa dilim. Diyos ko, ano yan? Ano yan? Isang Boroka! Aswang na Boroka! Anong nilalang yan? Hindi ko maintindihan. Anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Hindi ko alam, mahal. Natatakot ako. Uminahon ka lang. Hindi kita pababayaan. Pero ano ang gagawin natin? Hindi ko na kaya. Parang nahihilo ako. Tuluyang nawala ng malay si Lina. Unti-unting bumaba ang nilalang mula sa puno. Ang mahahabang kuko nito ay tila kumikislap sa ilalim ng sinag ng buwan at ang mahaba nitong dila ay labas-masok sa bibig nitong naglalaway. Ang nilalang ay biglang lumundag sa harapan ni Bartolome. Tumama ang dila nito sa lupa malapit sa kanya. Nag-iwan ng malagkit na likido. Huwag kang lalapit! Sa isang mabilis na galaw, muling umatake ang nilalang. Pero si Bartolome ay mabilis na umiwas at sinubukang itong sugatan gamit ang inilabas na punyal mula sa kanyang tagiliran. Tumama ang punyal sa balikat ng aswang, pero tila di naman ito ininda ang kanyang naging sugat. Nang lingunin ni Bartolome ang kanyang nobya, nakita niya itong nakahandusay pa rin sa lupa. Agad niyang napansin na di nasuot ng dalaga ang kanyang agimat. Doon siya labis na nag-alala dahil alam niya na kung matalo siya sa laban nila ng aswang, tsak na mapapahamak si Lina. Akin si Lina! Di ba sinabi ko naman akin lang siya? Akin! Kilala ko ang boses mo! Hayop ka, Paeng! Hindi mo siya makukuha! Lalabanan kita!
Lalaban? Sa akin? Bartolome, wala kang laban sa akin. Kahit anong gawin mo, ang katotohanan ay akin si Lina. Akin siya doon pa man. Walang sayo. Ayop kang halimaw ka. Poprotektahan ko si Lina. Hindi mo mahawakan maski isang hibla ng buhok niya. Dihado ka na nga, matapang ka pa. Walang silbi ang punyal mo. Salamat sa iyo dahil sa wakas, wala na sa katawan niya ang agimat. Mahahawakan ko na siya sa paraang gusto ko. At wala na makakapigil nun. Maski ikaw, wala kang magiging silbi. Nasaan ang agimat ni Lina? Lina, gumising ka. Huli na. Wala ka na magagawa. Wala na ang agimat. Ngayon, makakuha ko na si Lina. At wala kang magagawa kundi ang manood. Nagtangkang lumapit ang aswang kay Lina. Ngunit hindi yung pinahintulutan ni Bartolome. Sa isang mabilis na galaw, sinugod niya ang boroka gamit muli ang punyal. Ngunit nasalag ito ng matatalas na kuko ng aswang. Sa gitna ng laban, biglang naalala ni Bartolome ang sinabi ng kanyang lola. Ang apoy ay isa sa kinatatakutan ng aswang. Agad siyang naganap ng kahit na anong bagay na maaring gamitin upang makagawa ng apoy. Lina, kailangan ko malaman. Saan mo nahulog ang agimat mo? Sabihin mo! May malay na ang dalaga pero parang nangihina ang katawan nito at di siya makatayo. Itinaas na lamang niya ang kanyang kamay at itinuro ang direksyon kung saan maaring nahulog ang agimat. Doon sa may malapit sa puno kung saan muntikan ang may mangyari sa kanilang dalawa. Huwag mo nang hanapin ang wala! Akin na si Lina! Sa wakas, nahanap ni Bartolome ang agimat na nakasilip sa damuhan. Agad niya itong dinampot at itinutok sa aswang. Sige, tingnan natin ang tapang mo ngayon. Akala mo ba, isang piraso ng bato makakapigil sa akin? Nakakatawa ka, Bartolome. Hindi lang ito basta bato. Alam kong takot ka dito. At ngayon, malalaman natin kung totoo mga kwento ng lola ko. Itinaas ni Bartolome ang agimat at itinapat sa liwanag ng buwan. Bigla itong nagliwanag. Isang kakaibang enerhiya ang sumingaw mula rito dahilan upang mapatras ang aswang ng bahagya. Isa ka ring ututos sa mga lumang kwento no? Tingnan natin kung talagang kaya mong protektahan si Lina. Lumundag ang boroka at muling inatake ang binata. Subalit bago pa siya makalapit, ibinalibag ni Bartolome ang agimat sa lupa at tumama ang liwanag nito sa mukha ng aswang. Ano to? Anong ginawa mo? Ang kanyang balat ay nagsimula ng umusok. Parang natutunaw habang tumatagal na nasisinaga ng liwanag ng agimat. Akala ko ba hindi ka takot? O ano ka ngayon? Hindi mo naman pala kaya ang liwanag nito eh. Alam mo bang ang agimat na ito ay pagmamayari ng isang veteranang antingera? Ginamit ito noong panahon ng digmaan. Nakapagligtas na maraming buhay at naprotektahan ng mga maraming inosenteng tao. Kaya hindi ka ba maniniwala kung sabihin kong habang nasa amin ito ni Lina, ay hindi mo kami magagalaw? Patras na nilapitan ni Bartolome ang kanyang nobya habang hawak ang kwintas at nakatutok pa rin yon sa aswang upang hindi ito makalapit. Nangihina ako. Alam ko, nalawayan ako ng aswang na yan. Mamamatay na ba ako, mahal? Hindi. Hindi ko hayaang mangyari yon. Uuwi tayo kay Lola. Maililigtas ka ni Lola. Isinuot niyang muli kay Lina ang puso ng kalasag at binuhat niya ang dalaga. Lina, humawa ka lang. Kakayanin ko to. Kakayanin natin to. Isang malakas na halakak ang pinakawalan ni Paeng bago ito umatake. Dinakma niya ang braso ni Bartolome gamit ang kanyang matalim na kuko. Dumaloy ang masaganang dugo mula sa mga kamay ng binata. Galit na galit ang aswang habang tila lalong namula ang mga mata nito. Parang hayok na hayok sa karne at dugo. Bitiwan mo ako! Hindi mo ako pwedeng matalo! Mayabang ka pa rin maski sugatan ka na. Ngayon, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo.
Muli nitong inabot ang mga braso ng binata. Dahil sa biglang sakit ay nabitiwan niya si Lina. Pareha silang napahiga sa lupa. Labanan mo siya. Kunin mo ang agimat. Sinubukan niyang bumangon mula sa kanyang pagkakalugmok. Ngunit nanatiling mahina ang kanyang katawan dahil sa epekto ng laway ng aswang. Ayan na! Ngayon ay wala na kayong laban sa akin. Ang buhay mo ay magtatapos na dito. Sa pagkakataong yon, unti-unting lumapit si Paeng. Nakangisi at handa ng wakasan ng laban. Sa isang mabilis na galaw, inabot ni Paeng ang leeg ni Bartolome gamit ang kanyang matutulis na kuko. Wag! Wag! Ano ginagawa mo? Bart! Sinubukang gumapang ng dalaga palapit kay Bartolome. Ngunit napakabagal niya dahil sa labis na panghihina dulot ng laway ng aswang. Wala ka na magagawa, Lina. Sa ilang sandali lang, mamamatay na ang lalaking yan. Bigla nitong dinampot si Bartolome at iniharap kay Lina. Ang kuko nito ay nakaumang sa dibdib ng binata. Nagbabantang ituturok ito sa dibdib ni Bartolome. Bitiwan mo ako. Lina, tumakbo ka na. Kaya mo yan. Hindi kita iiwan. Nagpumigla si Bartolome. Pilit na kumakawala sa mahigpit na hawak ni Paeng. Napaungol siya sa sakit dulot ng malalalim na sugat sa kanyang katawan. Nanghihina na ang kanyang katawan at nagdidilim na ang kanyang paningin. Sa huling sandali bago siya tuluyang mawalan ng malay, nakita niya ang nakakatakot na ngiti ni Paeng. Samantala, si Lina ay nanginginig sa takot habang pinapanood ang paghihirap ng kanyang nobyo. Umiiyak siya. Sinusubukang labanan ng panlulumo. Sinisisi niya ang sarili. Nasa kanya nga ang agimat, ngunit hindi man lang niya mailigtas ang nobyo sa kuko ng aswang. Tuluyan ng pumikit si Bartolome at binitiwan na siya ng aswang. Labis ang naging hinagpis ni Lina. Mayat maya ang pagsigaw nito at tinatawag ang pangalan ni Bartolome. Nang walang ano-ano'y may narinig siyang malakas na tinig mula sa dilim. Itigil mo na yan! Paeng! Kasunod nito ay dumating si Manang Gorya, hawak ang isang matalas at malaking gunting. Walang pag-atubili siyang lumapit kina Lina at Arthur. Agad niyang inutusan si Arthur na kunin ang agimat mula sa kanyang kapatid. Bagamat nanginginig, inabot ni Arthur ang kwintas kay Manang Gorya matapos siyang tanggalin ito kay Lina. Nang maisuot ng matanda ang agimat, bigla itong nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa kanyang katawan. Paeng, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag nasa harapan mo ang totoong veterana sa digmaan. Nag-umpisa ang sagupaan sa pagitan ni Manang Gorya at ni Paeng. Mabilis ang galaw ni Paeng. Gamit ang kanyang matutulis na kuko at mahabang dila upang atakihin ng matanda. Ngunit si Manang Gorya ay hindi basta-basta nagpatalo. Gamit ang agimat na pinagsama ang kanyang tapang at karanasan, nasangga niya ang bawat atake ng aswang. Ate! Ayos ka lang ba? Arthur, ang Kuya Bart mo, yung halimaw. Huwag ka mag-alala. Tatapusin na ni Manang Gorya ang aswang na yon. Siya pala yung ikinukwento niyang veterana ng digmaan nung panahon ng Apon. Kaya huwag ka mawalan ng pag-asa. Kakayanin niya ang borokan na yon. Matatahimik na ang baryo laban sa banta ni Paeng. Si Manang Gorya na ang bahala, ate. Tulad ng nasabi ni Arthur sa kanyang ate, si Manang Gorya noong panahon ng mga Hapones ay isa sa mga kinilalang mandirigma sa kanilang bayan. Hindi siya ordinaryong tao lang. Mula pa noon ay isa na siyang albularyo, namulat sa karahasan ng mga dayuhan. 15 taon pa lang naman siya noon. Matapang at walang kinatatakutan dahil tangan niya ang isang agimat na ipinamana ng kanyang mga ninuno. Ito ang puso ng kalasag na kayang magbigay sa kanya ng lakas, ng bilis
at kakayahang labanan ng kahit na sinong kalaban, tao man o isang nilalang sa dilim. Isang gabi, noong 1943, sinalakay ng mga Hapones ang kanilang bayan. Naghahanap sila ng mga rebelde at inaakusahan ng mga tao ng pagtatago ng armas. Sa takot ng mga kababayan, marami ang tumakbo sa kagubatan, ngunit si Manang Goria ay nanatili. Alam niyang kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang bayan laban sa mga mananakop. Habang nagmamasid sa paligid, nakita ni Manang Goria ang isang grupo ng mga Hapones na nagpapahirap sa mga magsasaka. Galit na galit siya, pero hindi siya basta-basta sumugod. Ginamit niya ang kanyang talino at husay sa taktika. Alam niyang mas malakas at mas maraming armas sa mga Hapones. Kaya't ginamit niya ang gubat bilang kanyang kalamangan. Gumawa siya ng mga bitag gamit ang matutulis na mga kawayan at nakatagong lubid. Sinigurado niyang saan mang sulok maglakad ng mga sundalong Hapon ay kanyang mapapaslang. Nagtago siya sa dilim. Inihanda ang kanyang agimat at umusal ng isang orasyon. Nagbantay siya doon hanggang sa nagsilapitan ng ilang mga sundalo. Ang unang sundalo ay sumugod sa kanya gamit ang bayoneta, ngunit mabilis na umiwas lang si Manang Goria. Dahil sa inis ng isang sundalo, bigla nitong pinaulanan ng bala si Manang Goria, ngunit tila protektado siya ng hindi nakikitang kalasag. Ang mga bala ay tumatalbog lamang sa kanyang katawan. Lumipas ang ilang oras, napagtagumpayan ni Goria ang laban. Marami siyang nailigtas na buhay noon, mga inosenteng tao na nadamay sa digmaan. Akala ko ba kaya mo akong patumbahin? Hindi pa, Eng! Marami na akong napatumba na mas higit pa na mas malakas kaysa sa'yo! Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo, matanda! Biglang sumugod si Paeng, gamit ang kanyang mahabang dila na parang latigo. Agad itong iniwasan ni Manang Goria, ngunit ginamit ni Paeng ang pagkakataon para umatake mula sa likod. Napatras sa matanda, ngunit bago pa tumama ang matutulis na kuko ng aswang, inilabas niya ang isang maliit na bote na naglalaman ng langis mula sa kanyang bulsa. Binuhos niya ito sa lupa at biglang sumiklab ng apoy. Kaya mo pa ba, Paeng? Ano? Napalundag si Paeng sa gilid upang maiwasan ang apoy na nilikha ng antingera. Ngunit mabilis si Manang Goria. Inatake niya ng sunod-sunod ang aswang gamit ang kanyang matalas na gunting na binasa niya ng langis ng nyog, katas ng bawang at espesyal na orasyon. Bawat saksak nito kay Paeng ay nag-iiwan nito ng di man kalalimang sugat, pero ang balat ng aswang ay parang naglalangis at umuusok. Gahamang ka, matanda ka! Hindi mo ako matatalo! Ako ang pinakamalakas sa lahat ng aswang! Ang yabang mo, Paeng! Pero ang yabang mo, wala namang panama sa dasal, tapang at sa hawak kong agimat! Habang nagpapatuloy ang laban, si Arthur naman ay kalmado habang iniingatan si Lina na labis nang nanginginig sa takot. Huwag kang matakot, ate. Mananalo si Manang Goria. Alam kong kaya niya yon. Pero paano si Bart? Buhay pa ba siya? Habang nag-uusap sila, biglang narinig nila ang nakabibiging sigaw ni Paeng. Nakita nilang nakadapa na ito sa lupa. Hawak ang kanyang balikat na may malalim na sugat na naglalabas ng itim na dugo. Si Manang Goria naman ay nakatayo. Habol ang hininga, ngunit hindi nagpapakita ng kahinaan. Hindi pa tapos ang laban, Paeng? Bumangon ka kung kaya mo pa! Si Paeng, kahit sugatan, ay sinubukan pa ring sumuko. Gamit ang kanyang natitirang lakas, nagpalit siya ng anyo. Mas lumaki ito, mas tumalim ang mga kuko at ang mga mata nito ay nagniningning na kulay pula. Manang Goria, ano na yan? Ngunit hindi nagpatinag ang matanda.
Kinuha niya ang agimat mula sa kanyang leeg at itinaas ito sa hangin. Biglang lumiwanag ang paligid. At ang liwanag na yun ay tila tumatagos sa balat ng aswang, dahilan para ito'y magsisigaw sa sakit. At mas lalo pa itong nanginig ng usali ng antingera, ang isang espesyal na orasyon na magpapatindi ng sakit at kirot sa mga sugat na natamo ng aswang. Hindi makalapit si Paeng dahil sa liwanag mula sa agimat. Muling napasigaw ito ng ubod ng lakas bago tuluyang matumba. Sa kabila ng kanyang paghihirap, pilit niyang inaabot ang matanda gamit ang kanyang natitirang lakas. Ngunit hindi siya makalapit dahil sa kapangyarihang nanggagaling sa agimat. Tapos na ang panahon mo, Paeng. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataon na makapanakit pa ng iba. Lumapit ang matanda. Hawak ang kanyang gunting. Wala siyang inaksayang oras. Dinukot niya ang mahabang dila ng aswang. Ang simbolo ng kanyang kapangyarihan at walang pag-aalinlangang ginunting ito. Napaungol si Paeng ng malakas. Ngunit sa pagkawala ng kanyang dila, unti-unting bumalik ang kanyang anyo sa pagiging tao. Si Paeng ngayon ay isang binatang duguan at lupaypay. Nakatingin kay Manang Gorya na puno ng takot at kahihiyan. Alam niyang nawala na ang kanyang kapangyarihan at hindi na siya kailanman magiging aswang. Ang kanyang pagkatao ay lubos nang nawasak at alam niyang hindi niya matatanggap ang kanyang sarili matapos ang lahat ng kasamaan na kanyang ginawa. Biglang napatingin si Paeng sa tabi niya at nakita ang punyal ni Bartolome na nalaglag sa lupa sa gitna ng laban. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Gumapang ito palapit sa punyal. Paeng, huwag mong subukan. May pagkakataon kang magbago. Hindi pa huli ang lahat. Ngunit sa kabila ng babala ng matanda, mabilis na dinampot ni Paeng ang punyal. Pinilit niyang lumuhod at itinutok ang punyal sa kanyang puso. At walang pag-aalinlangang buong puwersang itinarak yon. Napaungol siya ng maikli bago tuluyang bumagsak sa lupa. Tahimik na nilapitan ni Manang Gorya ang katawan ni Paeng at isinagawa ang huling ritual upang maselyuhan ng anumang natitirang bakas ng kapangyarihan nito. Itinaas niya ang agimat at inusal ang huling dasal. Nagsimulang lumiwanag muli ang agimat at ang katawan ni Paeng ay unti-unting nasunog hanggang sa tuluyang naging abo. Naglaho kasabay ng liwanag. Naiwan ang punyal sa lupa. Si Manang Gorya, bagamat pagod at sugatan, ay muling bumalik kina Lina at Bartolome. Si Lina ay yumakap sa matanda habang si Bartolome naman ay nagsimulang makabawi ng lakas. Tapos na ang kasamaan. Ligtas na kayo. Salamat po, Manang Gorya. Pero si Bart... Agad na nilapitan ng matanda ang kanyang apo. Hinawakan ng pulso. Nakita nitong bahagyang gumalaw ang apo at nagmulat ito ng kanyang mga mata. Kuya Bart, buhay ka ba? Tapos na ba? Oo, tapos na. Mana ka nga sa akin. Parang pusa. May siyam na buhay. Arthur, mabuti pa ay tumawag ka ng barangay para tulungan tayong maiuwi sa bahay itong kuya mo. Agad na sumunod si Arthur. Isang saglit pa ay dumating na ang tulong mula sa baryo. Binuhat nila ang lalaki at isinakay sa duyan. Maayos itong naiuwi sa bahay ni Manang Gorya. Matapos maiuwi si Bartolome sa bahay ni Manang Gorya, agad siyang inalagaan ng matanda. Ginamit ng matanda ang kanyang kaalaman at karanasan sa paggamit ng mga halamang gamot para gamutin ang mga sugat na nilikha ng boroka sa katawan ni Bartolome. Sa kabila ng mga nangyari, maswerte ang binata dahil ang mga sugat, lalo na mga nasa delikadong parte, ay hindi naman gaanong malubha. Samantala si Lina ay lumiban muna sa trabaho at inalagaan ng kanyang nobyo habang nagpapagaling ito. Makaraan ng ilang linggo, tuluyan ang bumuti ang kalagayan ni Bartolome.
nagdesisyon silang magpakasal na. Sa tulong ng mga kapitbahay at mga kaibigan nila ay nagdao sila ng isang simpleng kasal sa baryo. Pagkatapos ng kasal ay nanatili ang mag-asawa sa bahay ni Manang Goria. Doon na rin nila pinatira si Arthur. At habang naroon sila sa poder ng veteranang Antingera, napagpasyahan ng matanda na turuan ng tatlo lalo na si Lina ng mga orasyon at dasal na ginagamit laban sa kasamaan. Si Bartolome naman ay tinuruan niya sa mga halamang gamot at pinalakas din ang kanyang pisikal na lakas upang maging handa sila sa anumang paghamon sa kanila ng mga masasamang nilalang. Alam kasi ni Manang Goria na meron pang mga natitirang alagad ni Paeng na nananatiling nakakubli sa gubat at naghihintay ng tamang pagkakataon para sa muling pagsalakay sa mga taga-baryo. Sa paglipas ng mga araw at buwan, unti-unti nang natutunan ni Lina ang lahat ng mga tinuturo sa kanya ng matanda. Nararamdaman na rin niyang tanggap na siya ng agimat bilang bagong tagapangalaga. Sa gabay at tulong ni Manang Goria, lumakas hindi lamang ang pisikal kundi pati espiritual. Pinatunayan ng dalaga na ang agimat na pagmamay-ari ng veteranang Antingera ay karapat-dapat sa kanya. Wakas!